Hallelujah. Are we all excited? Okay, so Semana Santa na po at bakasyon na ng maraming mga bata. At alam ko pong makapagpapahinga na ang ilang mga magulang sa pagbibigay ng allowance. Malulungkot naman yung mga estudyante. Wala silang allowance ngayon, 2 months. But anyway, in everything we need to give thanks to God. Amen. All right, so pinag-uusapan po ang gentle. Muli ay kami po ay nag-aanyaya sa lahat ng mga kabataan and the young professionals for the gentle. Do your best na tayo po ay maka-attend dahil minsan lang ho natin ito gagawin. At may mga kapatid po tayo na manggagaling sa mga different daughter churches po natin. Actually, ang Visayas, yung pong kanilang chairman ng youth ay nasa Manila na ngayon. Dumating kagabi. May mga kapatid po tayo coming from Antipolo. Sayang lang at hindi ho tayo nakapag-invite doon po sa mga kapatiran natin from Mindanao. Okay, so praise God. Let's go to the Word of God today. Shall we open our Bibles in the book of John, chapter 4, beginning verse 4 hanggang po sa verse 42. John chapter 4, umpisa na natin verse 1. Verses 1 hanggang po sa verse 42. Okay? Therefore, when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself did not baptize but his disciples, he left Judea and departed again to Galilee. But he needed to go through Samaria. So he came to a city of Samaria, which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied from his journey, sat thus by the well. It was about the 6th hour. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." For his disciples had gone away into the city to buy food. Then the woman of Samaria said to him, "How is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans." Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water." The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get that living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his sons and his livestock?" Jesus answered and said to her, "Whoever drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water, springing up into everlasting life." The woman said to him, "Sir, give me this water that I may not thirst, nor come here to draw." Jesus said to her, "Go, call your husband and come here." The woman answered and said, "I have no husband." Jesus said to her, "You have well said, 'I have no husband.' For you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband. In that you spoke truly." The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worship on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one thought to worship." Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither nor this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is one of the Jews. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship him. God is a spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth." The woman said to him, "I know that Messiah is coming, who is called Christ.
When he comes, he will tell us all things. Jesus said to her, I who speak to you am he. And at this point, his disciples came, and they marveled that he talked with a woman. Yet no one said, What do you seek? Or why are you talking with her? The woman then left her water pot, went her way into the city, and said to the man, Come, see a man who told me all things that I ever did. Could this be the Christ? Then they went out of the city and came to him. In the meantime, his disciples urged him, saying, Rabbi, eat. But he said to them, I have food to eat of which you do not know. Therefore, the disciples said to one another, Has anyone brought him anything to eat? Jesus said to them, My food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Do you not say, There are still 4 months, and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. And he who reaps receives wages, and gathers fruit for eternal life, that both he who sows and he who reaps may rejoice together. For in this the saying is true, one sows and another reaps. I sent you to reap that for which you have not labored. Others have labored, and you have entered into their labors. And many of the Samaritans of that city believed in him because of the word of the woman who testified, He told me all that I ever did. So when the Samaritans had come to him, they urged him to stay with them, and he stayed there 2 days. And many more believed because of his own word. Then they said to the woman, Now we believe, not because of what you said, for we ourselves have heard him, and we know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang buhay na salita. Tayo po ay manalangin. Lord, we offer you ang aming pong fellowship sa araw po nito, even our study of your word, and we pray for your Spirit, O God, to move in our midst, touch every heart, and may you open our eyes so we can see the very rema, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Prepare our hearts, Lord God, for your word. And we pray, Panginoon, na abang ang mga salita mo'y naipapahayag sa aming kalagitnaan, samahan mo kami, pagharian mo kami. And Lord, touch everyone that your healing, O Lord, ay matanggap namin, not only our physical bodies, but even, Lord, our spirit and soul ay makatanggap, Panginoon, ng kagalingan. Salamat, Ama, ang aking dalangin. Pagharian mo kami sa umagang ito, maging ang lahat ng nanonood online, saan man sila naroroon, may you minister to them. Abutin mo sila, Panginoon, at ipagkaloob mo sa kanila lahat ng kanilang pangangailangan, ayon, Panginoon, sa kalooban mo. Salamat, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang gawain na ito. Take your place now, Lord, we pray. In Jesus' name, Amen. Binigyan ako natin ng title, ang topic po na ito, Thirsting for Something More. Ang mauhaw po tayo, lalong-lalo na ho sa presensya ng Panginoon, dahil napakahalaga po na tayo ay magkaroon nga po ng matinding kauhawan sa atin pong Panginoon. Naranasan na po ba nating nagkaroon ng pagkauhaw sa buhay? Okay? O naranasan na po ba natin yung meron tayong gustong gawin o gustong kainin at hindi po natin alam kung ano yon? At yun, madalas po na nararanasan ko ito, especially kapag ako po ay merong tinatanong sa Panginoon, and I really, nandun ho yung aking pagnanasa na malaman kung ano pong katugunan ng Diyos. Madalas ang ginagawa ko po ay lumalabas po ako sa bahay, okay? Minsan ako ho ay nagda-drive kung saan ako pumupunta kahit walang patutunguhan, just to have an answer from the Lord. And, you know, my brothers and sisters, in this topic, makikita po natin isang istorya kung paano kinatagpo ng Panginoon ang isang babae. Nung panahon po na yan, na siya nga po ay meron ding matinding pangangailangan. Pangangailangan na hindi po maintindihan. Pangangailangan na hindi po kayang tugunan ng kahit na sino. Pero, sa bawat pangangailangan, ang sabi po ng banal na kasulatan, ang Panginoon ho ang katugunan. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, Panginoon, ang tanging katugunan sa pangangailangan natin.
Naniniwala po ba tayo? Marami pong pangangailangan ng tao, not only in physical aspect of our lives, but even in spirit. Maging sa atin pong espiritu at kaluluwa, meron po tayong pangangailangan na tanging ang Panginoon lang ang po pwedeng makakatugon. At sa umaga pong ito, sa atin pong pag-aaral, gusto ko pong maintindihan natin, ito pong isang pangyayari na sinasabi po ng Bible, dito po sa istorya ng isang Samaritan woman na nakapatagpo o nagkaroon po ng pagkakataong matagpuan siya ng atin pong Panginoon. In your notes, nilagay po natin, thirsting for something more. Number 1 na makita po natin, na gusto ko pong pansinin natin sa pag-aaral natin sa salita ng Panginoon. Sabi po ng verse 4 hanggang sa verse 9, now he had go to Samaria. Nung siya po ay pauwi galing Judea at babalik po ng Galilee, ang Panginoon, sabi po ng banal na kasulatan, gumawa ng napakaraming mga ministries. Marami po siyang mga meetings na ginawa, mga may sakit na pinagaling, pinalayas ng mga masasamang espiritu, and our Lord Jesus was so tired na kinakailangan na po niyang bumalik sa Galilea. Saan siya nang galing? Galing siya ng Judea. At siya po ay maglalakad ng kung ilang kilometro para lamang makarating sa Galilee. Sapagkat meron po siyang dapat gawin sa Galilea. Pero sabi po ng verse 4, now he had to go through Samaria. So he came to town in Samaria called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. At sabi po ng verse 6, nandun po yung Jacob's well. Yun pong balon na ginawa ni Jacob. At ang sabi po ng Bible, ang Panginoong Hesus nung panahon na yan, siya ho ay umupo sandali doon po sa Jacob's well. In verse 7, may dumating na isang Samaritan woman at siya po ay mag-iigib. At ang sabi po ng Bible, nung panahon po na yan ay tanghaling tapat. So, nandyan ba sa Bible? Sa verse na binabasa natin, sa verse 6? It was about noon. At alam nyo mga kapatid, ang pag-iigib ng araw ay hindi pwedeng mag-igib ng tanghaling tapat. Ang mga babae na nag-iigib ay kinakailangang mag-igib po sila ng umaga. Okay? Sapagkat nasa disyerto po sila, napakahirap mag-igib ng tanghaling tapat at napakainit. Pero yung babae, tanghaling tapat nung siya po ay nagigib. At ang sabi po ng Bible, nadatnan nung babae ang atin pong Panginoong Hesus nandun, naghihintay o siya ho ay nakaupo. At pagkatapos ang sabi ng Panginoon doon sa babae, will you give me a drink? Pwede bang bigyan mo ako ng maiinom? Sumagot po yung babae, sabi po ng verse 9, then the woman of Samaria said to him, how is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans. Sa istorya po na ito mga kapatid, hindi po pwedeng mag-usap ang mga Hudyo at ang mga Samaritano. At higit sa lahat, ang isang lalaki na magkaiba ng lahi ay hindi po pwedeng mag-usap. Yan ang batas nung araw. But you know, because of God's divine appointment, sabi nga po natin, divine appointment. Ang Panginoon ay dapat mag-travel, galing po siya ng Judea papuntang Galilee. Ang sabi po ng Bible, meron po siyang po pwedeng daanan
para hindi ka dadaan sa Samaria. But you know, ang Panginoon nung panahon po na ito ay talagang binubuksan ang pintuan ng kaligtasan para po sa mga unbelievers. And so the Lord Jesus, siya ho ay gumawa ng necessary detour. Kinakailangang dumaan siya sa Samaria sapagkat meron pong appointment siyang dapat gagawin doon. Sabihin nga po natin, appointment. Okay? And that he need to pass through Samaria, driven by a divine mission, at hindi na po niya kinonsider yung shortcut na papunta ng Galilee. So kinakailangang dumaan siya doon. At alam po ninyo, ang kanya pong pagdaan sa Samaria ay hindi po biro. It is a major decision na gagawin na isang Hudyo. Sapagkat kapag ikaw ay Hudyo at dumaan ka sa Samaria, tiyak na ikaw ay ipe-persecute. Sapagkat hindi po pwedeng mag-usap ang mga taga-Samaria sa mga Hudyo nung araw. Kaya nga po, inabot siya ng gutom at inabot po siya ng pagod at inabot po siya ng uhaw. At ang sabi po ng Bible, kinakailangan niyang uminom. Siya naman ang dating ng Samaritan woman at nagsabi ang Panginoon, pwede mo ba akong bigyan ng tubig? Pwede mo ba akong bigyan ng tubig? Gusto ko pong pakinggan natin ang mga talatang ito, mga kapatid. The Lord Jesus, the time siya po ay isang Diyos pero nagkatawang tao. Can I hear amen? Kasi baka pinag-uusapan po kasi natin ay napagod at nauhaw ang Panginoon. Baka sasabihin ninyo, bakit hindi siya gumawa ng himala? Sapagkat siya po ay tao sa istorya po na ito. Sabi mo nga sa katabi mo, tao siya sa istorya na ito. Can I hear amen? Nakaramdam ng pagod, nakaramdam ng uhaw. Kaya nga po yung kanyang mga disciples ay pumunta sa palengke para bumili ng pagkain. Sapagat siya po ay hapong-hapo sa dami ng kanyang mga ginawa. But you know, my brothers and sisters, kahit pa meron po siyang sobrang pagod na nararanasan nung panahon po na yan, sapagkat kailangan niyang gagawin ang isang ministry, kinakailangan po niyang dumaan sa Samaria at doon nga po niya natagpuan yung babae na ito. Sa sobrang pagod ay kinakailangan niyang uminom. Pero ano po sabi ng Bible? Nung humingi siya sa babae ng tubig, sabi po ng babae, hindi kita pwedeng bigyan ng tubig. Sapagat hindi tayo po pwedeng mag-usap. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans. Bakit naman kita bibigyan ng tubig? At alam na alam ng Panginoon na hindi po pwedeng mag-usap ang mga Hudyo at saka mga Samaritans. But you know, my brothers and sisters, because of the divine appointment ng Panginoon sa tao, kinakailangan niya pong i-break ang barrier na ito. Yung hindi pag-uusap ng Hudyo at ng mga Samaritans, kinakailangan niyang i-break yung batas. Kinakailangan niyang i-break ang lahat ng barrier. Maging ang religious belief, even the religious purity, ay kinakailangan po niyang i-break sapagkat meron po siyang divine appointment. Kanino? Sa isang Samaritan woman. Can I hear amen? Parang tayo, mga kapatid, we're all unbelievers. Mga Gentiles po tayo. We don't have the right to be saved according to the original plan
ng salvation because we are unbelievers. But Jesus Christ paid the price na kinakailangan niyang i-break ang napakaraming mga bagay, batas man o maging ang religious belief ay kinakailangan po niyang i-break sapagkat meron siyang divine appointment sa tao. Can I hear amen? At alam ho ninyo, dito po sa Bible po na ito, kaya siya dumaan sa Samaria sapagkat yun pong babae na ito ay napakahalaga na kinakailangang makausap ng Panginoon. At alam nyo kapatid, ako po'y naniniwala hindi lamang yung babae, lahat po tayo ay merong divine appointment ang Panginoon sa atin. Do you believe this? Sabi mo nga sa katabi mo, may divine appointment ang Panginoon sa iyo. Na kahit unbeliever tayo, na kahit hindi po tayo karapat-dapat, the Lord will break every rule, every belief, dahil gusto niya na tayo po ay makausap, na gusto ng Panginoon na tayo po ay maka-fellowship sapagkat merong mission ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Can I hear amen? And can you imagine kung ano po yung price na binayaran ng Panginoon nung siya po ay nakipagtagpo sa babae? Breaking every rule. Breaking every religious belief para lamang makausap yung babae. Lalong-lalo na, wala siyang kasama. Amen? Si Jesus, lahat ng mga disciples niya, nasa palengke. Tapos yung babae, mag-isa, na tanghaling tapat. Lahat ng tao nasa loob na ng bahay sapagkat napakainit. Pero yung babae, yun naman ang dating niya para magigib. Now, can you imagine? Nung panahon po na yan, marami na rin pong chismoso. Okay? Marami na rin pong mga atribida nung araw. Alam niyo yung mga atribida? Yung mga magaling magkwento. Oh, yung babae, meron naman siyang kausap. At ang kanyang kausap ay isang Hudyo. Patayin natin, habulin natin. Now, can you imagine kung gaano po kahirap yung kanya pong binayarang presyo para lamang makatagpo ang babaeng ito? You know, my brothers and sisters, I want you to consider this, maging kayong lahat na nanonood online. Nung ang Panginoon ay gumagawa ng divine appointment para po sa atin, kinakailangan niyang i-break ang lahat ng humaharang para lamang katagpuin ka. Amen! Naalala ko po, kinakailangan i-break ng Panginoon ang aking drug addiction nung araw. Yun pong gabundok na problema ko nung araw. Bago ako nakausap ng Panginoon, kinakailangan niyang i-break ang lahat po ng yan para lamang katagpuin ako at kausapin ako na meron nga po akong appointment sa Panginoon. Now, can you imagine, my brothers and sisters, gaano po ba kaimportante ang babae na ito na gumawa ang Panginoon ng isang divine appointment sa kanya? Sa dulo ng istorya, malalaman ninyong mabuti, ganun ba kahalaga ang buhay ng taong ito? Now, gusto ko pong tumingin ng bawat isa sa atin ngayon. Gaano po ba naman tayo kaimportante sa palagay natin na ang Panginoon ay gagawa ng divine appointment, makausap ka lang? A divine appointment na kinakailangan pa niyang i-break ang lahat ng rules, na kinakailangan niyang para lamang makausap ka. Naintindihan natin? Can I hear amen? Kinakailangan i-break niya ang rules. Kinakailangan niyang i-break ang beliefs. Kinakailangan handa siyang bayaran yung persecution na gagawin sa kanya ng mga taga-Samaria para lamang makausap ka. Can I hear amen? Can I hear amen? Naintindihan po ba natin yung halaga natin?
na kinakailangan pa niyang magdusa sa krus ng Kalbaryo, magkaroon ng maraming sugat at latay, na kinakailangan siyang duraan ng mga Romano para lamang sa kanyang divine appointment sa iyo. Pero anong ginagawa ng tao? Binrake na ng Panginoon ang lahat para lamang makausap ka, para lamang marating ka, para lamang i-deliver sa iyo yung blessing. Pero anong ginagawa po ng tao? Tinatakbuhan ng Diyos. Hindi ka makita ng Panginoon. Tinatawag ka, pero nasan ka? But you know, the Samaritan woman, nung panahon po na ito, because of God's divine appointment, dahil ang Panginoon ay meron din matinding pangarap, pagnanasa, yun pong Father's love na kinakailangan niyang ibigay sa mga tao, kinakailangang matanggap ng tao sapagkat kailangan ng tao ng kaligtasan. I hope maintindihan po natin ng mabuti ito, mga kapatid, mga kaibigan. Sana ho nauunawaan ng tao the very price that Jesus paid for that divine appointment na makita ka niya, pagalingin ka sa iyong mga sakit at karamdaman, ang palayain ka sa kahirapan, hindi lamang ng pisikal, but even ang kahirapan ng spirit and soul po natin, binayaran ng Diyos ang lahat ng yan, makipag-appointment lamang sa iyo. Naintindihan natin? Sa lupa nga lang para lang makausap mo yung governor, kinakailangang dadaan ka sa napakaraming mga tao. Agregalo ka pa manok para lamang makausap mo yung boss. Naintindihan natin? Pero sino po tayo sa palagay natin? Sipin nga ho natin. Meron pong bit-bit ang Panginoon na package of blessing. Nasabi niya sa iyo, anak, bigyan mo ako ng panahon. Pero madalas sagot ng tao, Lord, teka muna, meron muna akong gagawin. Kinakailangang tapusin ko muna yung mga pangarap ko sa buhay bago kita pagbigyan. Kailangan munang marating ko yung career na gusto ko bago kita pagbigyan. Sabi ng babae, bakit ka humingi ng tubig sa akin? Alam mo ba na hindi pwedeng mag-usap ang Hudyo at ang mga Samaritans? Sa palagay ba ng babae, hindi alam ni Jesus ang kanyang ginagawa? Kaya nung sinagot siya nung babae, sabi niya, hindi kita pwedeng bigyan ng tubig. Ano sabi po ng Panginoon sa verse 10? Pwede ba natin ipakita? So Jesus answered her, if you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water. Sinagot po ng Panginoon yung babae, kung alam mo lang, kung sino yung humihingi ng tubig sa'yo, ikaw dapat ang humingi ng tubig sa akin, sapagat ang tubig na meron ako ay tubig ng buhay. At kapag humingi ka nito, sabi ng Panginoon sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang tubig ng buhay. Sumagot po yung babae, Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get the living water? Wala kang ang gamit na pangigib Wala kang tali, wala kang timba. Paano ka mag-iigib? Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, bibigyan kita ng living water. Sabi nga po natin, living water. Say it again, living water. Say it again, living water. Yan ang ino-offer ng Panginoon sa kanya. Pero alam mo, nakita nung babae, sabi niya, wala kang ang gamit
paano ka naman makakakuha ng tubig? So para bang, yung pong babae ay talagang sarado-kandado ang kanyang isip, siya lang ang may kakayanan. Siya lang ang nakakaalam kung paano kumuha ng tubig. Can I hear amen? It's because the Lord Jesus, wala nga naman talaga siyang dalang timba, wala siyang dalang lubid para makakuha ng tubig. Ano ang sagot ng Panginoon? Sabi pa ng babae sa verse 12, ano sabi po doon sa verse 12? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his sons and his livestock? So Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again. Kaya sinagot na siya ng Panginoon, babae, alam mo ba? Lahat ng umiinom sa tubig na ito, sa Jacob's well na ito, mauuhaw ulit. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Sabi po ng babae sa verse 15, then the woman said to him, Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. Medyo nakumbinsi na po yung babae. Ang sabi niya, Sir, ibigay mo na sa akin ng tubig na ito nang hindi na ako laging nag-iigib. Amen? Pero bigyan po natin ng konting istorya po yan. Sabi nung babae, nung sinabi ng Panginoon sa kanya, ang tubig na ibibigay ko sa iyo, hindi ka na ulit mauuhaw, sapagkat merong lalabas na bukal mula sa iyo. So na-excite po yung babae. Ano sabi niya? Sir, ibigay mo sa akin ang tubig na ito. Give me this water that I may not thirst nor come here to draw. Kung aaralin po natin ng mabuti itong verse po nito, sabi po ng babae, bigyan mo na sa tubig na ito dahil gusto ko nang ma-quench yung aking kauhawan. At nang hindi na ako patagong nag-iigib araw-araw. Sapagat every day, kinakailangang matapos na muna lahat mag-igib bago yung babae dumating at mag-igib. Kasi meron po siyang secret. Ayaw niyang pagchismisan siya. Ayaw nilang pag-usapan siya. So kinakailangan niyang mag-igib ng tanghaling tapat, yung wala ng mga tao doon. Kaya nung sinabi ng Panginoon sa kanya, bibigyan kita ng tubig at hindi ka na mauuhaw. At merong bukal ng tubig na lalabas sa iyo. Na-excite po yung babae. Point number 2 in your notes. Let's talk about the gift of living water. Nung nag-uusap po ang Panginoong Yesus at yun pong babae, ang kanila pong pinag-uusapan ay tubig. Can I hear amen? Sabi po ng babae, paano ka naman iigib, wala ka naman timba, wala na ka naman lubid. So ang galing ng Panginoon, nag-shift yung kanila pong usapan hanggang sa napunta na po sila sa living water. The living water that symbolizes the Holy Spirit and eternal life. Pero po yung babae, nagkaroon po siya ng misunderstanding doon po sa pinag-uusapan nilang tubig. Yun pong babae ay masyado pong focus on physical water. Sabi nga po natin, physical water. Nung sinasabi ng Panginoon sa kanya, bibigyan kita ng buhay, o tubig ng buhay.
Sabi naman ng babae, paano ka magkakaroon ng tubig? Wala kang ang gamit. Because the woman is so focused on physical, not only physical but material solutions. Sabihin nga po natin, material solutions. Samantalang ang Panginoon, ang kanyang ino-offer po sa babae ay spiritual fulfillment. At you know, brothers and sisters, ito po ang istorya din po natin araw-araw sa buhay po natin. God is breaking all the rules, the religious beliefs, para lamang makarating sa iyo. And He is offering you living water. Sabi nga po natin, living water. The water of life, the spiritual water, the spiritual food na sinasabi po ng Bible, kapag ito po ay tinanggap natin at ininom po natin, the living water will come out from us. Pero ang problema, yun pong Samaritan, ang kanya pong madalas na nakikita ay ang mga material na bagay. Sabihin nga mo natin, material na bagay. Mga physical na bagay. Kaya sabi niya sa Panginoon, wala kang ang gamit. Paano ka mag-iigib? Huwag mong sabihin na mas magaling ka pa kaysa kay Jacob. Yung tatay namin, siya ang gumawa nito. Dito uminom si Jacob. Ang kanyang mga anak at pati ang kanyang mga alagang hayop, dito uminom. Gamit ang pang-igib. Samantalang ikaw, wala. Nakuha niyo po ba yung point? And you know, madalas araw-araw, ito po ang istorya natin sa Panginoon. God is giving us something but we don't receive it. Sapagat iba po ang takbo ng isip natin, ng understanding natin, because men like us, we are so focused on physical things. Can I hear a man? Men like us, we are so focused on physical things. Kapag sinabi ng Panginoon sa iyo, I will give you everything. Ang madalas po natin nakikita, we have nothing. Can I hear amen? Can I hear amen? Pag sinabi ng Panginoon, you are healed. Pero ang madalas na nakikita po natin, yung ating pain, yung ating sickness and diseases. Na nakalimutan na po natin, yung sinasabi po ng Bible, by His wounds, we are healed. Are you with me? Yung sinabi ng Panginoon sa atin, in the cross I became poor so that you will become rich. Tinanggap po ba natin yon? But oftentimes we see, wala nga tayong pera eh. Wala tayong kayamanan. Mabuti pa yung mga unbeliever. Meron silang mga pera. Pero tayo wala. And the Lord broke all the rules. Binrake po niya ang law. Binrake na po niya ang mga beliefs in order to have divine appointment with you dahil meron siyang nais ipaintindi sa atin. Now today, my brothers and sisters, katulad din po ng babae, was so focused on the material things. But Jesus offers spiritual fulfillment. Sabi nga po natin, spiritual fulfillment. And so the gift of living water in verses 10 to 15, mga kapatid, mga kaibigan, God is offering us a lasting satisfaction. Unlike the water na pinag-uusapan po, na sinasabi po ng babae, kaya sinabi ng Panginoon sa kanya, alam mo, babae, lahat ng umiinom dito sa Jacob's well na ito, iinom ngayon, mamaya mauuhaw ulit. But the water that I'm giving you, hindi ka na mauuhaw ulit. Because Jesus is talking about lasting satisfaction. Sabi nga po natin, lasting satisfaction.
At hanggat hindi po natin ito naintindihan, at hanggat hindi po natin ito nakukuha, araw-araw, magkakaproblema pa rin po tayo. Okay? Do you get my point? Araw-araw kang magtatrabaho, araw-araw kang maghahabol, araw-araw kang mag-iigib, pero lagi ka pa rin nauuhaw. Araw-araw kang magtatrabaho, pero araw-araw ka pa rin kulang. But God is offering us something that is very special. Yung magkaroon po tayo ng satisfaction in life. And that is the Spirit of God na ino-offer sa atin. Kanina inawit po natin, Spirit of God, rain down, rain down. Sabi nga po natin, rain down. Gaano po ba karami ang nasalo natin? Tanungin natin yung katabi natin, gaano karami ang nasalo mo? Sino bang may payong dito? Buksan mo nga, anak. Galing ni Gordy. Pag tayo po yung nagpe-pray, Holy Spirit, rain down, rain down. Ako, naintindihan niyo po ba? Holy Spirit, rain. Tanong, ilan ang bahagi ng iyong katawan na nahulugan ng rain? Do you get my point? Because of our reasoning. Ganito po kalaki, yun pong rebellion natin. Ganito po kalaki yung pagrarason natin that as if we know better than God. Pero siguro kung ganito natin gagawin, Holy Spirit, rain down. Do you get my point? Gaano kayang Holy Spirit ang madadala po natin? Can I hear amen? Sabi nung babae, Lord, Sir, wala ka namang gamit. Wala kang gamit. Wala kang timba. Paano ka magigib? Ganyan ho ang reasoning ng tao. But you know, my brothers and sisters, God is offering us something. The Spirit of God. The power of God. The presence of God. Na kapag ito po ay nakuha po natin, magbibigay po sa atin ng lasting satisfaction. Can I hear amen? Can I hear amen? Can I hear amen? So the woman, masyado po siyang focus on the physical things. So focus on the material solutions. Like us, brothers and sisters, kahit kayong lahat na nanonood online. Madalas in our lives, we are so focused on material things, material solutions, physical things, na akala po natin, ito ang makapagbibigay ng satisfaction sa atin. Nagkakamali po tayo. Nag-set ang Panginoon ng divine appointment sa atin. And every Sunday, nakikipag-appointment po tayo sa Panginoon. Every day, nakikipag-appointment po tayo sa Panginoon. But He is offering us something that is very special na magbibigay po ng lasting satisfaction sa atin. Tanong, ine-entertain po ba natin ito? O madalas pa rin po tayong focus doon po sa mga isip natin na akala natin yun yung solusyon. And I'm telling you, my brothers and sisters, matatapos ang buhay po na ito, hindi po natin natanggap yung lasting satisfaction. It is because our focus is different doon po sa nais ng Panginoon na pagfokusan po natin, and that is His presence, His Spirit, and the spiritual things of God.
So I want you to consider point number 2, the gift of living water. Sabi nga po natin, gift of living water. Say it again, gift of living water. Alam niyo po ba yung living water po nito, regalo ng Panginoon sa iyo. Inaalok niya sa iyo. Katulad ng awit natin kanina, Spirit rain down, ibinibigay ng Panginoon, ibinubuhos. Amen. Ito po yung flooding na maganda. Ito po yung flooding ng blessing ng Panginoon na hindi mo kailangan ng flood control. Oh my God. Siguro kung lahat ng tao mabuksan ang isip at diwa tungkol po sa mga bagay na ito, ang buong mundo ay mapupuno ng taong merong satisfaction sa buhay. Can I hear amen? Can I hear amen? Ilan ho sa atin na naghahanap ng satisfaction? Taas nga ho ng kamay. Say it again. Satisfaction. Say it again. Satisfaction. Alala ko nung unang araw, unang trabaho ko, ang sweldo ko 35 pesos. 1987. Sana aabot yun. 8 hours work, ganun lang mga sweldo. Hanggang sa pinromote po ng Panginoon, sumweldo din ako ng 100. Pero nung sumweldo po ako ng 100, hindi pa rin ako magkasya. Hanggang sa sumweldo po tayo ng pataas ng pataas. Likas sa tao ang kawalan ho ng satisfaction. Can I hear amen? Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, likas sa tao ang walang satisfaction. Amen? Tama po ba? Sumweldo ka ng 1,000, kulang pa rin. Sinisigurado ko sa iyo. Kahit sumweldo ka pa, nang sabihin natin 3,000 sa isang araw, hindi ka pa rin masasatisfy. Mahal ang gasolina. Can I hear amen? Can I hear amen? It is only when you will learn to understand the salary we have and the Spirit of God that we have brings satisfaction. Because I believe kapag ang Panginoon nagbigay ng Spirit sa atin, kasama ang lahat ng pangangailangan natin, ibibigay ng Panginoon. And we are all satisfied. Are you with me? Can I hear amen? So sabi po ng babae, wala kang gamit. But God is offering us gift of a living water. 16, verse 16, pwede po ba nating basahin? So the woman, sabi po ng verse 15, ano po sabi ng verse 15 muna? The woman said to him, Sir, give me this water, that I may not thirst nor come here to draw. Ibigay mo sa akin yung tubig na ito, para hindi na ako mag-i-give. Sa verse 16, gusto ko pong ipakita sa inyo isang pangyayari. Ano sabi po ni Jesus? Sige, ibibigay ko sa iyo itong tubig na ito. Tawagin mo yung asawa mo. Dalhin mo dito. Tawagin mo yung asawa mo. Sumagot po yung babae sa verse 17. Ang sabi po niya, I have no husband. Wala akong asawa. Sabi po ng babae. Sumagot po si Jesus, you are right when you say you have no husband. Tama ka nung sinabi mong wala kang asawa. Paliwanag ng Panginoon sa verse 18, dahil ang katotohanan, meron kang 5 asawa. At yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa yan. Okay, basahin nga po natin sa isang chismosong pagbabasa. Sabi ng Panginoon sa kanya, tawagin mo yung jowa mo, yung asawa mo. Sumagot yung babae, Sir, wala akong asawa. Sabi ng Panginoon sa kanya, tumpak! Sapagkat 5 ang asawa mo.
Ang kasama mo ngayon, kabit mo. Sumagot po yung babae, ano sabi ng verse 19? Sabi ng babae, Sir, bitu, profeta ka. Profeta ka bitu. Sapagat hindi na po siya makalusot, naintindihan po ba natin? In-expose ang kanyang buhay. Ingat na ingat siyang mag-igib na walang makakita sa kanya sapagat kilala na siya ng kapitbahay. Pero nung nakatagpo siya ng Panginoon, siya ngayon na nagsabi, tawagin mo asawa mo. Sabi niya, wala ko asawa, sir. Hindi ko alam kung gusto pa niyang dengguyin ng Panginoon. Wala akong asawa, sir. Sabi ng Panginoon, tama, wala kang ang asawa kasi yung asawa mo ngayon, panglima na yan. At nagkaroon po ng understanding yung babae, I think you are a prophet. You are a prophet. Can I hear amen? Pagkatapos, nagbukas ulit ang Panginoon ng ibang istorya. Tingnan nyo nga po sa verse. Sana ba yan? Sa verse 21. Sa verse 19. Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. Tapos sabi po verse 20, ano sabi po sa verse 20? Our fathers worship on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Ano ho makikita natin sa verse po nito? Nung in-expose siya ng Panginoon na sabi niya, totoo sabi mo, wala kang asawa sapagat nakalima ka na. Sabi po nung babae, kinakailangang i-display niya ang sarili niya na isa po siyang worshipper. So sabi po niya sa Panginoon, ang mga magulang namin, dito sa bundok na ito, sumasamba. Dahil gusto niyang sabihin, sumasamba din ako. Parang sinasabi po nung babae, meron din akong Panginoon. Pumupunta rin ako sa fellowship. Dito kami sumasamba, kayo ng mga taga-Jerusalem, na mga Hudyo, doon kayo sa Jerusalem. And then, nagpaliwanag po ulit ang Panginoon sa verse 21. Believe me, a time is coming when you will worship the Father either on this mountain or in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know. For salvation is from the Jews. Yet the time is coming and has now come when the true worshipers, sabihin nga po natin, true worshipers, when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they're the kind of worshipers the Father seeks. God is a Spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth. Naipasok na ng Panginoon ngayon, yun pong purpose niya, yung kanyang mission doon sa babae. After the truth na kanyang sinabi, tama na sinabi mo, wala kang asawa sapagat panglima na yung asawa mo ngayon. Sinabi po ng Panginoon yon para lamang ipakita sa kanya yung kanya pong current situation. Yung matinding thirst na meron po yung babae. Can I hear amen? Can I hear amen? Pwede ba tumingin sandali sa akin? Alam niyo po ba kung bakit siya nakalima ng asawa? Sapagat meron po siyang thirst, meron po siyang hinahanap na hindi po niya mahanap-hanap. Kaya siya po ay naghanap ng kung saan-saan, nag-travel from one loving arms to another loving arms. Pero lagi pa rin kulang at lagi pa rin mayroong problema na hindi po niya makita, na hindi po siya nasasatisfy. And the Lord Jesus Christ exposed this. And mind you, my brothers and sisters, lahat po tayo,
Ito pong babae po na ito ay tungkol lamang sa sex ang kanya pong in-expose ng Panginoon sa kanya. Pero lahat po tayo may mga, tawag doon, meron po tayo mga dissatisfaction in life na hindi po tayo nakokontento. Can I hear amen? Bigyan kita ng magandang halimbawa. Anong cellphone ang hawak mo ngayon? Taon-taon, nagbabago ang cellphone. Tama po ba? Can I hear amen? Pero kahit bago cellphone mo, alam mo ba, next year, iba na naman yan. At tsak pipila ka pa rin kay Globe at kay Smart dahil gusto nating punan yung pangangailangan natin. Can I hear amen? Can I hear amen? Si Pia, tingnan niyo kuko niyan. Iba-iba kulay, iba-iba haba. Tuwing nagkikita kami, iba itsura ng kanyang kuko. Sabi ko, tanong ko sa sarili ko, bakit kaya ganyan ang kuko ni Pia? Tapos kapag ka po siya humawak, hirap na hirap. Sabi ko, ang laking kalokohan ng kuko mo na yan. Pero lahat po tayo, karapatan natin lahat yan eh. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, meron tayong pangangailangan. Pero kailanman hindi ka mapupuno. Naunawaan natin? Can I hear amen? Can I hear amen? Kailangan mo ng pera? Kumita ka ngayon? Masaya ka ngayon. Bukas, hindi ka na masaya. Bakit? Nagpalit ka kasi ng lifestyle. Do you get the point? Dati-rati nung araw, di ba, Kaluwi? Pag naka-beach walk tayo, red, masaya na tayo. Pupunta tayo sa sayawan. Tuwan-tuwa tayo sa beach walk. Proud na proud ka na. Pag naka-beach walk ka na, pumunta ka sa sayawan nung araw, haring-hari ang dating mo. Di ba? Kahit puro simento yung kuko mo, naka-beach walk ka naman. Pero ngayon, iba. Can I hear amen? Mag-beach walk ka ngayon, Crocs. Di ba? Crocs nga sa basabali. At pag naka-Crocs ka ngayon, kahit walang pera yung, kahit walang kalaman-laman yung wallet mo, feeling mo, special ka. Di ba? Pero ano, isang araw, ang Crocs na yan, yung mga crocodile na yan, makukulong na sila. Sa palagay nyo, ano ba ang may makapag-satisfy ba sa tao? Wala. Pero sabi ng Panginoon, when the Spirit will come, He will feel yung atin pong kauhawan. At alam nyo mga kapatid, it is only when the truth comes na tayo po ay magkakaroon ng inner healing in our lives. Can I hear amen? And you know the truth? Ano yung totoo doon sa babae? 5 asawa niya, pero hindi siya nakontento. Pwede ba tumingin kayo sa akin sandali? Ano yung truth tungkol sa inyo? Tayo ng mga mamagulang, ano? Tawag doon, moving up ngayon. Moving up. Tuwan-tuwa po tayo pag maraming medal yung mga anak natin. Kala natin, yun na ho yung tugatog ng tagumpay natin. Sa Facebook, nakita ko, nakipag-away pa yung nanay. Sa principal at doon sa teacher kasi hindi daw dapat nakaligtaan yung kanyang anak. Kapatid, makinig tayo mabuti. Hindi kinakailangang makipag-away para sa honor. Naintindihan po ba natin? Mapuno ka lamang ng Holy Spirit. Nakakalungkot ho ngayon mga magulang, di ba? Pag graduation, sila yung tuwan-tuwa. Kinakailangan naka-backless. Huy, anak mo gagraduate, hindi ikaw, feeling ka naman. Alam mo kung bakit ganyan ka? Kasi wala kang honor nung bata ka. Kaya ngayon pinipilit mo yung apo mo, yung anak mo, kinakailangan may honor ka. Pag wala kang honor, patay ka! Pagkaroon nagkaroon ng honor,
Ano nangyari? Are you with me? Church, listen. Kung meron kang dapat ipaglaban na matanggap ng iyong anak, they need to receive the Spirit of God. Are you with me? Sapagkat kapag tinuruan natin ang ating mga anak para lamang mangarap ng napakataas na honor, yun ang kanilang tungtungan, maghanap ng honor isang araw. To the point that they will dishonor you para lamang makakuha sila ng honor. Grades are good. But you need to give them Jesus. You need to give them the Holy Spirit. Can I hear amen? Sapagkat only the Spirit of God that can satisfy us. Di po natin nakita, mga politiko natin ngayon? Nakikipagpatayan para lamang sa honor. Naintindihan natin? Can I hear amen? Bibilhin nila tayo tuwing eleksyon para lamang sa honor. Pero nasaan po bansa natin ngayon? Nasaan ang bansa natin ngayon? Akala natin noong araw ang education siya ho ang magtataas sa bansa natin. Pero ano nangyari? Mga educated people, sila po ang nagbabagsak sa atin. Education is good. But I'm telling you, the fear of the Lord is best. Can I hear amen? The truth that heals, we need to understand this. And the truth, that the Spirit of truth, ang Panginoon ang kailangan po ng tao. At alam niyo po yung babae, ano sabi po nung, ano po bang sumunod na nangyari sa verse 27? Nung bumalik na po yung mga disciples ni Jesus, nakita po nila ang Panginoon nakikipag-usap doon sa Samaritan woman. At nung kinakausap ng Panginoon, yung kanya pong mga disciples, alam mo po ba kung anong ginawa nung Samaritan woman? Yung kanya pong jar na punong-puno ng tubig. Yung kanyang jar na punong-puno na po ng tubig, iniwan niya. Wala na siyang pakialam kung ano mangyayari sa kanyang tubig. Naintindihan natin? Bahala na si Jesus kung uminom siya o hindi. At pagkatapos umuwi, verse 28, the woman then left her water pot, went her way into the city, and said to the man, verse 29, come, see a man who told me all things that I ever did. Could this be the Christ? Pumunta po siya sa balon para magigib. Pero nung nagkaroon siya ng personal encounter with Jesus, iniwan na po yung kanyang jar. At siya po'y pumunta sa city, doon kung saan maraming mga tao, and she started to talk about Jesus Christ. Ano sabi po doon? Mga kababayan, hali kayo. Pumunta kayo doon sa balon. May nakatagpo ako doon na lalaki. Kinuwento niya ang lahat tungkol sa akin. Sabi nga po natin, lahat. Alam niyo po ba ibig sabihin ng lahat? Parang ganito ang sinabi niya. Yung lalaki na nakita ko doon, kinuwento niya, 5 ang aking asawa. Yun pong dating ikinahihiya niya na pag-usapan. Hello? May kausap rin po ba ako? Yung dating tinatago niya na ayaw niyang pag-usapan, ngayon ina-expose na niya. Tingnan ninyo. Baka siya na yung Messiah. Ano sabi ng verse 30? Then they went out of the city and came to Jesus.
Verse 31. In the meantime, his disciples urged him, saying, Rabbi, eat. Ayan. Gusto ko, laglagpasan po muna natin yan. Sa verse 39, ano ang sabi po doon? And can we read it aloud? And many of the Samaritans of the city believed in him, Jesus Christ, because of the word of the woman who testified, he told me all that I ever did. So yung pong babae, nag-umpisa na nagsalita tungkol sa Panginoon at kinuwento rin niya maging yung baho ng kanyang nakaraan. And she started to testify about our Lord Jesus Christ. Number 4 in your notes, nilagay ko po dyan, the fruit of transformation. The fruit of transformation. Makinig ho tayo mabuti. Number 1 sa topic po natin, God's divine appointment to you. Kapag yan po ay nakuha natin, tinanggap po natin, inako natin, inangkin natin yung appointment ng Panginoon sa atin, ang dami po niyang gagawin. Ibibigay sa atin yung living water na kailangan po natin. At alam niyo, pang-apat na sinasabi po dito, magkakaroon ng bunga ang atin pong transformation. Ano po ba yung number 1 na transformation na nangyari sa babae? Kinalimutan na niya yung kanyang jar. Iniwan po yung kanyang jar of water. It symbolizes of her old life and purpose. And then she started to share her new experience with God. Highlighting transformed life. Kinuwento niya ang lahat tungkol sa akin. At alam niyo kapatid, nagkaroon po ng testimony ang taong ito. And she immediately became a witness in her own hometown. At in-invite ang lahat ng tao. Halika kayo, punta kayo rito. Nandito na yung Messiah. And you know, my brothers and sisters, the whole community ay naligtas ng dahil sa babaeng ito. Can I hear amen? The whole community, the whole city started to experience God because of this woman. At alam niyo kapatid, yung mga taga-Samaria, nabuksan ang kaligtasan para sa kanila. Gagamitin ka ng Panginoon. Kapag ang Diyos ay nagkaroon o nag-set ng divine appointment sa iyo, matagpuan ka nawa niya. Kapag ang Panginoon nagkaroon ng divine appointment sa atin, sana ho matuto tayong tumugon. Naintindihan po ba natin? Si Pablo, nung nagkaroon ng divine appointment ang Panginoon sa kanya, sa sobrang tigas ng ulo ni Paul, binulag pa siya ng Panginoon para lamang sumunod. Pero po dito, nakikipagdebate pa yung babae pero hindi naman siya binulag. Naintindihan natin? Hello, may kausap pa rin po ba ako? Alam mo, pagka pinuntahan ka ng Panginoon, sana pag kumatok siya sa pintuan mo, pagbuksan mo siya. Dahil meron siyang bit-bit na pagpapala para sa iyo. Amen. Amen. At today, gusto ko pong matapos tayo dito po sa ilang mga tanong o ilang mga bagay na sana ho ay magdagdag sa atin makapagdagdag po sa atin ng kahit papano ay yung paggising ng ating diwa at isip. Alam mo po ba? Ang Lord ay laging gumagawa ng kaparaanan para ka makausap. Sabi mo nga sa katabi mo, gumagawa ang Panginoon ng kaparaanan para makausap ka. Alam mo kung kailan? Alam mo kung kailan? Makinig tayo mabuti. When we are very lonely,
Kapag tayo po ay masyadong lungkot na lungkot, puno ng problema, doon po ang Panginoon gusto niyang makipagniig sa atin. Kapag tayo po ay punong-puno na ng kahihiyan, yung nagtatago na po tayo sa sobrang kahihiyan natin, doon ka pupuntahan ng Panginoon. Are we all listening? Yung iiwanan niya yung 99 para lamang hanapin yung isang pasaway. At ikaw yon. Hahanapin ka ng Diyos. And it's a divine appointment na kinakailangan niyang lisanin yung 99 para lamang makita ka. And you know, my brothers and sisters, kapag tayo po ay yung mapapahiya na at talagang tayo po ay wala ng pag-asa, doon darating ang Diyos. At meron siyang gagawin at meron siyang ipagkakaloob sa atin. Anong dapat natin gawin? We must stop trying to fill our lives with temporary water. Can I hear amen? Tumigil na nawa tayo doon po sa, we're trying our best to fill our emptiness with water na alam nating pagkatapos nito, mauuhaw tayo ulit. But we need to receive the life-giving water na ipinagkakaloob ng Panginoon. Free na regalo ng Diyos sa atin. Like the Samaritan woman, my brothers and sisters, nung nakatagpo niya ang Panginoon, tinanggap niya ang kanyang kapayapaan. At hindi lamang ang kanyang sariling kapayaman. Pwede po bang makinig tayo? Hindi lamang yung kanyang personal na pangangailangan ang nakatagpo. Ang kinatagpo ng Panginoon. Ang buong kanyang kababayan ay nakatagpo ng kaligtasan ng dahil sa Kanya. Last week, pinag-usapan natin si Rahab. Si Rahab na isang prostitute. Ginamit ng Panginoon maligtas ang kanyang buong pamilya. Si Samaritan woman sa araw po na ito, ginamit ng Diyos para lamang maligtas ang kanyang buong komunidad. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, maraming maliligtas ng dahil sa iyo. Kailan mangyayari yan? When we accept the divine appointment ng Panginoon sa atin. Can I hear amen? Ano ang dapat nating gawin? Kapatid, katulad ng istorya natin pong pinag-usapan sa araw po nito, magkaroon nawa tayo ng pagnanasa, nakatagpuin tayo ng Diyos. Di pa po tayo napapagod sa kagagawa ng kaparaanan sa buhay natin? We're always dealing with emergencies. Lahat na ng bagay sinubukan na natin. Lahat halos ng nagbubukas na oportunidad, pinapasok natin. But I'm telling you, not all opportunities are opportunities coming from God. Amen? Matindi rin ang pangangailangan ko sa buhay. Nagbaboy po ako, umabot na ako ng 60 heads. Biglang dumalaw ang isang peste, namatay silang lahat. Pero ang pangarap ko, sabi ko, Lord, yung mga baboy ko, kinompute ko na. Kung yung 10 baboy na inahin ko, mga anak, sabihin mo na lang, tig sa 10. Sabi ko, wow, ang laki-laki na nito. Kinompute ko na po yan. Computed ko. Pero nung dumalaw ang peste, namatay silang lahat. Nagbukid po ako. Ilang hektarya? 5 hectares. Dinaanan ng irrigation yung aking bukid. Bigante ang aking seeds. Open ang farm supply para po sa aking credit line. Lahat provided.
Pero alam nyo, wala doon ang Diyos. Last year, bumili po ako ng ship. Kasi yung kapitbahay ko, ang daming ship. Sabi ko, wow. Dahil ang pangarap ko, tuwing Feast of Tabernacle, o may mga special occasions po tayo, meron akong pagkukunan para makagaan. Bago ba nagpasko? Purihin ang Panginoon. Namatay silang lahat. Kay buti ng Diyos. Yung mga tupa ko namatay, ako buhay. Dami kaming pangarap ni Claire. Simo Bakes. Naabot po siya ng gabi para lamang mag-bake. Dami kaming pangarap. Sabi niya sa akin, bago ang Gentle, Dad, lahat na mapagbebentahan ko ng cake, sabi niya, bibigay natin sa Gentle. Nadudurog po yung puso ko sa sinasabi ni Claire. Walang nangyari. Wala siyang sales. So sabi ko, bago po siya nag-pledge, sabi ko, we will give 5,000 for the Gentle. Nung isang araw, inabot po niya sa akin 1,000. Puro barya yung dulo 1,100. Pero hindi man po siya nag-bake dahil nanganak si Cindy, walang order. Parang sinisisi kay Jason. Ano? Lahat ng mga aasahan po niya, hindi po nangyari. But listen, hindi mo pala kailangang mag-bake sapagkat meron pong angel na ginamit ang Panginoon para po pagpalain ang iyong lingkod. At yun ang ibinigay namin para sa Gentle. Sabi mo nga sa katabi mo, sabi mo sa kanya, ang dami mong iniisip, ang dami mong mga pinapangarap. Sabi mo nga sa kanya, ang dami mong akala. Sabi mo nga sa kanya, ang lahat ng akala mo mali. Dahil ang katotohanan, nasa Panginoon ang pag-asa po natin. Can I hear amen? Can I hear amen? Kapatid, tumigil na po tayo sa kahahabol ng blessing. Tumigil na po tayo sa kahahanap ng blessing. Ang dami pong mga tao naghanap ng blessing, pati asawa iniwan. Dami pong mga tao naghahanap ng pagpapala. Pero alam mo, ang pagpapala nanggagaling lamang sa iisa, sa Panginoon. Can I hear amen? Can I hear amen? Huwag na ako kayong gumaya sa akin. Ang dami ko pangarap suntok sa buwan. Hindi naganap, hindi po nangyari. Sabi ko doon sa panganay na anak ko, anak, pagka-graduate mo ha, kasi kumuha siya ng psychology. Sabi ko, habang malakas ako, mag-masteral ka, mag-PhD ka, pagkatapos mag-doktor ka, kinakailangan mong yumaman, suportahan natin ang ministry. Nag-graduate psychology. Pero yung mga sumunod na sinabi ko sa kanya, hindi po niya ginawa. Ngayon, full-time worker po siya sa church. Sapagkat hindi po pera pala ang kailangan namin. Ang kailangan namin ay ang maglingkod sa Panginoon. Kinausap ko po si S. Sabi ko, anak, sige. Nag-masteral. Pagkatapos po ng kanyang masteral,
Sabi ko, sige, mag-doctorate ka, anak. Sabi niya sa akin, Pero alam mo, ngayon nakikita ang naglilingkod lahat sa Panginoon. Iba po ang pangarap ng Diyos. Mga magulang, makinig ho tayong mabuti. Tumigil na po tayo sa kapupukpok sa mga anak natin. Tanungin natin ang Diyos, ano ang ipinagagawa ng Panginoon sa kanila. At maging masaya na po tayo pag nakatagpo natin ang Panginoon. Can I hear amen? Can we just close our eyes for a moment? Worship Him, please, in the stage. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Magmuni-muni lamang po tayo sandali before we go. God has a divine appointment with you na nais Kanyang katagpuin at meron po siyang pangarap para sa iyo. Sa araw po nito, make yourself available. Katulad po ng babae, ang akala po niya kailangan niya lamang ng tubig. Siya po'y nag-igib kahit alanganing oras. Dahil may mga tinatago na kinakailangan niyang itago. But the Lord exposed everything. Sapagat kinakailangan niyang i-expose at maintindihan ng babae, isa lang ang kanyang kailangan. Ang Panginoon. Hindi asawa, hindi tubig ang magbibigay ng satisfaction sa kanya, kundi ang Panginoon. At nung binukas po niya ang kanyang buhay sa Diyos, sabi po ng banal na kasulatan, maging ang buong komunidad, ang buong city, nagkaroon po ng satisfaction. And they received the living water because of the Samaritan woman. Hallelujah. Ginauhawan kita. Aking Panginoon, Hanap-hanap ng kaluluwa ko ikaw. damdamin may Nasasaktan, hindi pa rin ito makahadlang sa pagtuloy. May kagalakan. Wala akong ibang nais, kundi ang makita ka. Kalwalhatian mo'y maranasan tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Lahat po tayo tumayo. Sambahin mo ang Panginoon. Ginauhawan kita, aking Panginoon, aking Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa ko ikaw. damdamin may Nasasaktan, hindi pa rin ito makahahadlang sa
Wala akong ibang nais. Wala Kung ibang nais, kundi ang makita ka. Kalwalhatian mo, maranasan. maranasan, tuwi na pupurihin Kita. habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, Sambahin ka. sambahin ka. Oh, minsan pa. Hallelujah. Kinauhawan kita, aking Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa ko ikaw. Damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito makahadlang sa pagtuloy. May kagalakan. Sabihin mo sa kanya ng may panalangin. Wala akong ibang nais, Kundi ang makita ka. kundi ang makita ka. Kalwalhatian mo, Maranasan. maranasan, tila pupurihin kita. Habang ako'y nabubuhay. Habang nabubuhay, dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Hallelujah. Panginoon, ito po ang nais ng bawat isa sa amin. Ang maranasan ng kalapitan mo. Lord, napakarami na naming pagod. Napakarami na naming ginawa. Sa dulo, Panginoon, ay ang kabiguan. Sa dulo, Panginoon, ay sakit at dusa. Panginoon, idako mo ang iyong paningin sa dakong ito. Tingnan mo, O Diyos, ang pagod naming katawan, ang gulong isip, mga wasak na pangarap, wasak na buhay. Panginoon, ginawa mo ang lahat sa kaligtasan ng tao. Ibinaba mo na ang sarili mo, Panginoon, maligtas lamang kami. Hindi mo kalooban, O Diyos, ang paghihirap ng aming kalooban. Hindi mo kalooban, Panginoon, ang pagkawasak naming mga pangarap. Katagpuin mo kami, Panginoon, sa araw po na ito. Pagod na kami, Panginoon, sa kahahabol, sa mga inaakala naming pagpapala.
Madalas kaming nabibigo, Panginoon, sapagkat umasa kami sa mga mali na akala namin iyon ang tama. Sa araw na ito, Lord, katagpuin mo kami. Lord, expose our lives in the light upang kami, Panginoon, ay makalapit sa iyo. Kung nais mong makatagpo ka ng Panginoon, pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay sa Diyos? Sabihin mo sa Kanya, Lord, katagpuin mo ako sa araw na ito. Lumapit ka ng may kauhawan sa Panginoon. At tiyak na tatagpuin ka. Hindi tao, hindi bagay ang kailangan ho natin. Ang kailangan ho natin ng Diyos na Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon na siyang pupuno sa bawat isa sa atin. Sa araw na ito, Ama, naipahayag ko ang iyong mga salita sa iyong mga anak. Kung yung Samaritan woman, Lord, naghanap ng solusyon. Pero nung kinatagpo mo siya, Panginoon, natanggap niya ang tubig ng buhay. Ganon din ang gawin mo sa bawat isa sa amin sa araw na ito. Fill us, Lord, with your Spirit. And fill us, O God, with your very presence. May we find satisfaction, Lord, in your very presence. Today, kahit kayong lahat na nanonood online, just lift your hands as high as you can. And tell Jesus kung gaano mo kailangan ng kanyang presensya. Kung gaano kahalaga sa iyo ang Espiritu ng Panginoon. For today, Lord, I pray, send forth your Spirit and fill your people, O God. Satisfy them. Ang bawat uhaw, Panginoon, na kaluluwa, punuin mo. Ang bawat pagnanasa, Panginoon, ng kapayapaan, katagpuin mo. Lord, sa araw po nito, ang aking dalangin. Walang lalabas sa lugar na ito, Panginoon, empty-handed. But let your people be filled with your Spirit. Be filled with your power. At Panginoon, babalik kami. Bit-bit ang testimony. We will never be the same again. Because Lord, through us, and with the Spirit that you had given us, people will be satisfied. Our families, our relatives, and even our co-workers, maging Panginoon sa marketplace kung saan mo kami nilagay, they will be filled with the Spirit because of what you had given us today. Panginoon, maraming salamat. At ang aking dalangin, Lord, sino man ang may pangangailangan ng kagalingan ngayon sa araw po nito, kagalingan mo, Panginoon, ay pagkaloob mo sa kanila. Lord God, release your healing upon every wounded heart, every wounded spirit, every pain, O God, sa katawan ng iyong mga anak. Panginoon, ipagkaloob mong kagalingan sa kanila. Ipagkaloob mo din, O Lord, ang lahat ng ilang pangangailangan, maging sa area ng kanilang finances, Lord God, give all their needs according to your riches and your own glory. Supply the needs of your people. At ang dalangin, Lord, ng iyong lingkod sa araw po nito, ang kauhawan namin, Panginoon, ay mas lalo pa namang tumindi. At sa araw-araw, Panginoon, ay pagkaloob mo sa amin, mahanap ka namin, Panginoon. At hindi kami aalis sa iyong presensya empty-handed, but we shall receive, O God, all the things that we need. Salamat po, Panginoon. At sa pag-uwi ng iyong mga anak, Lord, sa kanilang mga pansamantalang hatahanan, pagpalain mo sila, ingatan mo sila. At Lord God, ang aking dalangin, make the whole week fruitful for your glory. And let them experience more of your very presence. Let them experience more, O God, of your Spirit. At ang dalangin ko, O Ama, Lord, let this life be a living testimony that we receive your Spirit and that we will never be thirsty again.
because of your Spirit. I will never be thirsty again because of your Spirit. Can we say that word? Hallelujah. Sabihin mo nga sa Panginoon, I will not be thirsty again because of your Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And to you we bring back all the praise, all the glory in the name of Jesus. And everyone will say, Amen. See you next Sunday.